Hindi lahat ng maitim ay masama, ito masarap kahit maitim. Dahil dito sa recipe natin for today's video ay mas maitim ay mas masarap. Kaso ang hirap ng talaga ng proseso nito bago makapagluto ng ganito dahil nga napakahirap maglinis. Ngayon nga lang ako nakapagluto nito dahil kakaiba nga itong pusit na lulutuin ko ngayon. Bagulan ang tawag daw nito sa Tagalog at sa Ingles naman ay cuttlefish. Nakakatakot nga yung itsura nito dahil meron nga siyang matigas sa likod. Kung sa isda ay para nga siyang may tinik. May 3 piraso nga ako dito ng bagulan at nagkakalaga nga ito ng 200 pesos itong 3 piraso. Hindi ko nga alam kung paano ito linisin pero sabi nga ni Papa ay kailangan daw tagkalin yung matigas nito sa likod. Pero para makasigurado kung paano nga ang process ng paglilinis nito ay nanood muna ako sa YT. Hirap na hirap nga ako sa paglilinis nito dahil nga yung kanyang tinta ay nangalat na. Nabutas na nga doon sa loob ng katawan kaya naman napakadumi nga sa kamay. Bali una ay tatagkalin nga yung matigas sa kanyang likod at pagkatapos ay tatagkalin naman yung mga bituka at pagkatapos ulit ay tatagkalin naman yung mga balat. Hindi naman ako ganun kahirap mag-alis nitong mga balat dahil hindi naman siya masyadong makapit. Madulas lang talaga kaya mahirap siyang higitin. Sa mga oras na ito ay si Mama na nga sana ang pagtutuloyin ko ng paglilinis nito dahil napakakalat nga ng paglilinis nitong bagulan. At ewan ko nga talaga kung bakit nga pisana yung kanyang mga tinta tapos nakakita pa nga ako ng isda sa loob. Pero wala naman sa loob ng bituka. Pampabigat ba ng kilo yon? Charot. Sa parting ulo naman ay yung mata at yung ngipin nga lang ang tinagkal ko dito. Sa lamang loob naman ay inalis ko lahat ng bituka at ang tanging itinira ko lamang ay yung mga tinta. Yung tinta kasi ang nakakapagpasarap dito pero yung iba naman na ayaw nga ng ganun pero dito sa amin ay paborito kasi yun ni Papa. Pagkatapos ko malinisan at mahugasan itong mga pusit ay dinretso ko na nga ulit dito sa sangkalan para mahiwa-hiwa. Katamtamang hiwa nga lang ang ginawa ko dito kagaya niyang nakikita nyo. Pero bigla ko ang naisipan na hiwain muna ng paganyan tapos pa ganun para nga magkaroon ng disenyo. Wala lang, nakikita ko lang kasi yan sa mga nagluluto ng pusit. At maganda ngang tingnan kapag nga ganun yung pagkakahiwa, yung may design. Sinama ko nga rin pala dito yung isda na nakuha ko doon sa loob ng tiyan ng bagulan dahil gamot nga daw yun sa palaso ko nga sa biyahe. Pero naknang syuta, naunahan na pala ako ng pusa at nagmumukbang na nga nitong aking bagulan na lulutuin. Sa mga rikado naman ay gagamit lamang ako dito ng bawang, sibuyas at luya. 3 sibuyas nga ang gagamitin ko dito dahil medyo maliliit nga yung sukat ng sibuyas na nandito sa bahay. Sa panahog na gulay naman ay gagamit naman ako dito ng talong at itong mga violet na may puti nga ang aking napiling isaho. Higit na mas masarap nga itong ganitong klaseng talong kumpara doon sa nakasanayan natin na talong. Ang kaso nga lang ay napakadaming ang uod nitong nabiling talong ni Mama. Pinagpilian ng araw itong mga talong na ito kaya nga raw ganito at ang lahat nga ng ito ay nabili lang ni Mama sa halagang 20 pesos. Iba't ibang klaseng talong nga pala ang nabili ni Mama dahil merong green, meron ng normal na talong at meron nga nitong violet na may white. Pagkatapos ko sa mga gagayatin ay sinunod ko namang agad itong aking pipigaing nyo para mamaya kapag nga nag-umpisa na ako ay dire-diretso na nga ako sa aking pagluluto. Sinalang ko na nga itong kawali at naglagay na ako ng mantika at inuna ko nga munang iprito itong mga talong na aking isasahog. Gusto ko ngang subukan yung ipiprito muna itong mga talong bago nga ilahok dito sa mga pusit. Ayaw ko kasing malabog itong aking mga talong kaya naman susubukan ko nga yung ganito. At lalong wala din naman sigurong magiging problema kung susubukan ko nga yung ganitong ipiprito muna. Pagkatapos ko sa talong ay hindi ko na nga hinango itong kawali at sinunod ko na nga ilagay itong sibuyas, bawang at luya. Nung bumango na at lumabas na nga yung aroma ay sinunod ko na nga ring ilagay itong ating mga bagulan. Hinalo ko lamang ito ng bahagya at pagkatapos ay naglagay na nga ako ng mga pampalasa. Sa pampalat naman ay naglagay lamang ako dito ng kaunting patis. Hindi ako naglagay nga pala ng tubig dyan dahil kusang ang nagtutubig itong ating mga bagulan. Hinayaan ko lamang itong ating mga bagulan dito sa kawali hanggang sa kumulo hanggang sa maging ganyan na nga yung itsura. Hindi nga ito pwedeng ma-overcook kaya naman hinango ko muna at iniwan ko nga yung sabaw doon sa kawali. Pag nasobrahan kasi sa pagkakaluto ito ay talaga namang kumukunat at mahihirapan tayo sa pagkain mamaya. Nung maahon ko na nga itong mga bagulan ay sunod ko namang inilagay itong ating mga gata. Purong gata nga lang pala itong mga mare dahil ito lang naman yung kailangan natin. Sa pampadagdag ng aroma ay naglagay lamang ako dito ng 3 pirasong siling green at sinunod ko na nga rin itong mga tinta nitong ating bagulan. Mabuti na lang talaga at meron ngang hindi nabutas na tinta kaya naman may nailagay pa nga tayo dito. At syempre pagkatapos ay hinalo-halo ko nga lang ito ng mabuti hanggang sa magmukhang pulasin na nga itong ating niluluto. Medyo nakulangan pa nga pala ako sa alat nito kaya naman nagdagdag pa nga ako dito ng kaunting dakot na asin. Adobo sa gata nga pala itong niluluto ko ngayon kaya naman hindi ito pwede na hindi natin lalagyan ng suka. Hinayaan ko lamang yan dyan sa apoy hanggang sa kumulo ng kumulo at hinalo ko lamang ito ng hinalo. Nung medyo kumati na nga itong sabaw ay agad-agad ko nang ibinalik itong mga bagulan na hinango natin kanina. Pati na nga rin itong mga talong na iniprito ko kanina ay inilagay ko na nga rin. Hinalo
Hinalo ko lamang ito ng mabuti hanggang sayapusin ang anong ating sarsa, itong mga bagulan at pati nga itong talong na aking ipinirito. At syempre pagkatapos ay hinayaan ko lamang ulit ito dito sa apoy na kumulo ng isang beses at pagkatapos ay hinango ko na. Hindi kasi talaga pwede na tagalan natin ito dito sa apoy dahil ayaw naman nating maging parang goma itong ating mga bagulan. Sa ilang beses ko nga napagluluto ng pusit ay ito na nga ang masasabi ko na perfect nga ang aking pagkakaluto. At tamang-tama din talaga yung desisyon ko na niprito ko nga muna yung mga talong. Yan ang sarap pa nga nung talong ko dito dahil nga manamis-namis dahil nga bagong puti. Hindi naman sa pagmamayabang ay napakasarap nga nitong aking luto at talagang pwede na nga talaga akong mag-asawa. Ay ang OA ng taong to, hindi ganon. Basta ang lagi niyong tatandaan ay maitiman ako sa inyong paningin pero napakasarap ko naman kung ako ay inyong uulamin. Bagulan for the win!